Itinigil ng ilang recruitment agency ang pagpapadala ng domestic helper sa Hong Kong. Ito'y bilang protesta sa bagong patakaran ng POEA na bawal ang paniningil ng kahit anong placement fee. Nakatutok si Steve Dailisan. Karaniwang umaabot ng hanggang 80,000 pesos ang placement fee ng mga gustong magtrabaho bilang domestic helper sa Hong Kong. At sa Household Service Workers Protection Policy ng POEA na mas mahigpit nang ipinatutupad, bawal maningil ng placement fee ang mga recruitment agency. Ang dapat daw kasi employer at hindi ang kasambahay ang magbayad nito. We will cancel the license of any Philippine recruiter who charges a household service worker placement fees. Pero umaalma ang grupo ng mga recruitment agency sa Pilipinas. Paano naman daw ang operational expenses nila kung hindi sila kukubra ng placement fee? Kaya bilang protesta, itinigil ang pagpapadala ng mga kasambahay sa Hong Kong. Apektado tuloy ang plano ng magkaibigang sina Annabel Inso at Sharon Navarro na magtatrabaho sana bilang kasambahay sa Hong Kong. Nauubos na sa pag-a-apply. Wala na kaming mapagkuhaan ng pera. Sana po ay maibigyang pansin ang moratorium na ito para po sa aming mga OFW na iipit ngayon na papuntang Hong Kong. Sa datos ng POEA nitong 2011, naabot sa mahigit 120,000 ang bilang ng mga OFWs na na-deploy sa Hong Kong. Ayon sa mga recruitment agency, hindi man daw agad-agad mararamdaman ang epekto ng moratorium. Kapag tumagal, posible raw na mabawasan ang dollar remittances na malaki pa naman ang naitutulong sa ekonomiya ng bansa. Sa ngayon, sinabi ng Society of Hong Kong Accredited Recruiters of the Philippines o SHARP na nakausap na nila ang mga recruitment agency sa Hong Kong para ang employer at hindi ang kasambahay ang magbayad ng placement fee. Ang SHARP ay kinabibilangan ng 60% ng lehitimong recruitment agency sa bansa. Nagpikit ang grupo sa konsulado ng Pilipinas sa Hong Kong. Ito ay bunga nga ng sinasabi natin cutthroat competition among the recruitment agencies in Hong Kong. Sa kagustuhan nilang makuha mas maraming employer, nag-o-offer sila ng mababang service fee. Kaya nga, ang nagiging resulta ay papasa sa workers. Ang POEA naman ipaubaya raw sa recruitment agency sa Pilipinas at sa counterparts nila sa Hong Kong kung paano re-resolbahin ang gusot. Steve Dailisa, Nakatutok, 24 Oras.